Ito ang ikalawang pagkakataon na gagawa ko ng face trap. Medyo mura materials ngayon ha. 250 lang 1 metro. Chicken wire, makapal. 1 pulgada ang laki ng mata. 5 metro ang bibilhin ko para sa dalawang set ng fish trap. 1,250 lahat. No problem. Marami ako napagbilan sa igat. Yung una kong ginawa, ang dami nang nahuli. Bawin-bawi na ako doon. Naisip ko rin, ano kaya gawin kong 2? Gawin kong 3? Mas maraming mahuhuli. Pero hindi lang naman yun ang dahilan. Marami din kasi ang nagtatanong, paano ko ba ginawa yun? Gusto nila makita yung design. O para sa inyong lahat mga ka-office, ito ang sukat ng fish trap na gagawin. 48 inches ang haba, 22 inches ang lapad, at 10 inches ang taas. Napakadaling sukatin yan dahil kada mata 1 inch. Kung ano yung ginawa ko ng una, parehong-pareho lang. Doble ingat lang sa paggugupit at talagang napakatalas nito. Para mabilis ang trabaho, pinagputol-putol ko na lahat ayon sa sukat. Tip number 1 mga ka-office, magpalabis kayo ng isang mata kada side. Yan kasi ang ipangkakabit mo dun sa kabila. Yang ekstrang isang mata, yan ang ipupulupot dun sa kabila para matibay. Dalawang set ang gagawin ko kaya kung makikita ninyo, ang dami kong pinutol. Yang hawak ko na yan ay 4 na piraso. Yan yung magsisilbing pasukan. 10 inches ang taas at 18 inches naman ang haba. Time first muna. Break time muna tayo. Sa totoo lang, masakit talaga sa kamay. Parang imposibleng matatapos ko yung dalawang set na yan maghapon. Pagkatapos kasi nito gusto ko ikanana agad. Pero wala pa ako sa kalahati. Kanina umaga, alas 7. Galing ako sa bayan, bumili ako ng screen. Ngayon mag-alas 12 na. Dapat alas 4, tapos na. Pwede naman natin pagpaliban yung pagkakana. Ang mahalaga kasi sa akin pulido yung trabaho. Quality. Ayaw ko ng basta-basta ginagawa lang. Kaya para wag ako maghahol sa oras, makapagkana pa rin ako, isang set lang ang gagawin ko. Sa pagtutupi, kailangan mo na matibay-tibay na sangkalan Yung ginamit ko dyan ay yung tubular. Diskarte na lang kung wala kayo nito. Sige, pag naiporma mo na, ikakabit na natin yung 4 na pasukan. Kailangan nakakurba yan bago ikabit. At simula na rin ito ng pinakamahirap na parte. Yung kaninang sinabi ko na may palabis ka na isang mata, iyan ngayon yung ipupulupot natin. Tapos nito, sukat ulit tayo. Yung papasukan yan dapat makitid. 2 mata lang. 2 inches yan, pero flexible. Kahit hanggang 2 kilong tilapia o karpa, kasyang-kasya dyan. Sa igat, nako, kahit 10 kilo, kasyang-kasya. Basta mailampas niya lang yung kanyang mata, ay sigurado, napakalakas niyan. Pasok na pasok siya dyan. Ito talaga yung pinakamahirap na parte. Yung pagbubuhol, yung pagpupulupot, ito yung pinakamatiltil sa lahat. Ang ginagawa ko kasi dyan, kada mata nakapulupot para matibay. Pero pwede namang alternate, matibay na rin naman yon. Mag-alas 2 na pero marami pang nakanganga. Gusto ko sanang bilisan kaya lang yung kamay ko namamaltos. Sumusuko na. Alright, ito. Huling side na itong kakabit natin. Ito na yung pinakatakip sa puwitan. Kanina nga pala, kung may tatanong ninyo yung pwesto ng pasukan, 2 yan Yung pinakaunang pasukan, nakasagad yan doon sa pinakabunganga, pinakaunahan. Tansyahan na lang. Bahala na kayo sa diskarte. Sa akin kasi, hinabaan ko talaga yung compartment niya para maraming mailalamang huli. Ito na ang final na design niyan. Iisang pasukan pero 2 butas. Pag pumasok siya sa una, pwede pa makawala. Pag pumasok siya sa ikalawa, checkmate. Tapos na ang laban. Hindi na siya makakauwi. Ito na nga pala yung panghuling butas. Dito tayo maglalagay ng pamain. At kung may mahuhuli, dito rin natin ilalabas. Diskarte nyo na rin yan. Kung gusto nyo lakihan o liitan. Pero sa akin, ang ginawa ko dyan, 5 inches by 8 inches. Yung pinakatakip naman, oversize yan. Palabisan nyo ng 2 inches magkabila. So, ang mangyayari, 7 inches by 10 inches. Sa bisagra naman, GI wire lang ginamit ko. 3 pares, matibay na yan. Okay, mag-alas 4 na. Tapos na tayo. Salamat sa Diyos. Pero ipakita ko na rin sa inyo kung ano naging epekto sa aking kamay Eto, tignan ninyo ilan ang paltos. Natural na masakit, pero baliwala yan. Ang mahalaga, natapos natin yung ating project. Tuloy-tuloy na to wala tayong pahinga. Kailangan bago mag-alas 6, tapos ang ating trabaho. Sa likod bahay lang yan. Kumuha na ako ng panghabong. Diretso na tayo agad sa ilog. Ito kasing bagong gawa natin trap. Bago natin ikana, lulutuin pa. Tip number 3 na yata ito mga ka-office. Tandaan natin, yung mga ganyang galvanized screen, bagong gawa, may mga residue pa yan, may mga langis-langis yan. At pag naamoy ng isda, hindi sila papasok. Matatagalan kahit nakababad. Kaya mahalaga, lulutuin muna natin. Idadarang natin sa apoy. Idinamay ko na nga rin pala yung isang luma. Hinango ko muna sa ilog at isasabay ko na sa pagluluto. Nakahuli rin kasi ito ng igat ng isang araw Kaya kailangan tanggalin natin yung mga kani. Dire-diretso na tayo. Ikinana ko yung bagong gawa doon sa baba ng tulay. Yang kinatatayuan ko, diyan ko naman ikinana yung luma. At kinabukasan,
Ito na ang resulta ng bago nating gawang fish trap. Uy! May ikat na naman! May ikat na naman! Kulang-kulang 1 kilong ikat ang huli natin. Buena mano sa bagong fish trap. And to make the story short, ibinenta ko sa halagang 100. Napakamura na niyan. Pag-ahon ko kasi sa ilog, nadaanan ko yung mga gumagawa dito sa tubuhan. Napakahirap ng kanilang trabaho, pero mapapasaya natin sila sa masarap na tanghalian. And that's all for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang, and welcome to my office.